Siya po ang Pangulo ng United Transportation Coalition Philippines Incorporated. Magandang umaga po, Ma'am Liza. Si Sander po ito. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Sander. At maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ating programa. Ano ho ang United Transportation Coalition Philippines? Sino-sino po yung inyong mga grupo? Mga miyembro ng inyong grupo? Ito po ay binubuo ng mga kasamahan natin drivers sa TNVS, sa mga kapatid po natin sa Jeepney, sa UV Express, at saka po sa mga motorcycle taxi po natin. Opo. So ito ho yung mga, kung pwede nating magbanggit, Joyride, Angkas, Grab, ano pa ba yung iba? Lahat na po. Oo. Lahat na po Pati po ng mga jeepney. Opo, yung mga kapatid din po sa jeepney, basta po sa public transportation po. Pero lang po ang mga bus natin. Opo, ayan. Ma'am Liza, ano ho ang inyong una sa lahat yung reaksyon? Dahil nga po wala namang magagawa ang pamahalaan para mapigilan po yung pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Wala pong magagawa dahil po sa hindi naman natin gera ito, no? Pero kami po ay naniniwala na yung simpleng pagtaas na ginawa ng mga gas companies natin nitong nakaraang linggo, malaki po dapat ang nagagawa nila para pigilan yon, pero hindi po nangyari yon. So kami po ay frustrated at disappointed dahil sa malungkot na pangyayari ito na hindi naman natin laban, hindi natin gera, pero tayo po yung direktang tinatamaan ng epekto ng gera na to, no? Pero hindi po natin maramdaman ang presensya ng gobyerno natin itong mga panahon ng crisis na ito. Kasi po, sabi ho ni Pangulong Bongbong Marcos, meron pa raw tayong sapat na supply for at least 50 to 60 days. Pero, so ibig sabihin ho, yung mga ibinibenta sa atin, sa mga gasolinahan, stock na ho yun eh. Pero nagtaas po ng presyo yung ilan last week. Yun po yung nakakagalit talaga, di ba? Para sa isang simpleng consumer, alam naman natin, hindi naman natin kailangan maging mga magna cum laude para maintindihan yung konseptong yun. Pero yun po yung nangyayari. Yun po yung ginagawa sa atin itong nakaraan na linggo. Meron po akong mga ebidensya, nagpag-gather ako ng mga resibo ng mga drivers na nagpagasolina sa ganitong gas station over the week. Almost every day or every other day nagpapagasolina yung mga yan dahil yan ang buhay ng negosyo nila eh. Hindi napigilan talaga. So nasaan ang tauhan ng Department of Energy natin, nasaan ang kapulisan natin? Bakit hindi napigilang nangyari to? Opo. Ma'am Liza, ibig sabihin ho nananamantala yung mga oil company sa naging sitwasyon po nung nakaraang linggo? Malinaw na malinaw po. Sa inyo na po nang galing, kahit sino po siguro, walang ibang pwedeng masabi kung di pananamantala ang nangyari. Alam natin mga negosyante sila, pero meron tayong inventory buffers for at least 60 days. Diba? Palagay mo na, sabihin na nila 30 days na lang. Pero anong ginawa nila? Hindi naman yan nabili sa mahal na presyo pa. Pero pinasa na yung dagdag presyo sa mga consumers, especially sa mga drivers na naghahanap buhay gamit yung mga produktong yan. So napakasakit, napaka-frustrating. Yung uuwi ka, gusto mo maghanap buhay, uuwi ka, kulang na yung maiuwi mo para man lang sa pagkain ng pamilya mo. And yet, pati ang mga PNCs natin, hindi pa rin gumagalaw, wala pa rin sapat na programa or mga insentibo. Kabit na po yung mga problema eh. So sana being a Monday today, sana pagbangon ng lahat ng mga pinuno natin, leaders natin sa gobyerno, sa mga PNCs, sana sabay-sabay tayong mag-isip ngayon or ilatag na natin
kung ano talaga yung mga pwedeng solusyon na maibigay para masuportahan ang hanap buhay ng mga drivers natin na nagsisilbi sa mga mamamayang Pilipino kahit ganito na yung nangyayari. Mhm. Nabanggit po Di ninyo po yung ba? opo, nabanggit niyo po yung salitang solusyon. Kasama ho ba rito yung inyong hiling na taasan po yung pamasahe sa mga TNVS? Of course, kasama po yan. Pero kung iniisipin ng malalim, kakainin lang din po yan ng pagtaas ng presyo. Pero hindi nga sila nagsasabay. Pero siyempre, kagaya ng mga naunang pahayag ko na rin po, yung aming pending na petition for price increase, magdadalawang taon na po yan. Mhm. Hindi naman po huminto yung linggo-linggong pagtaas ng pamasahe ay ng presyo ng langis natin. Sana naman po this time mapagbigyan na. 20 pesos lang po yan. Sana po hindi po yan sobra-sobrang halaga. Hindi namin gustong lamangan ang commuters o pahirapan, pasakitan ng commuters. Ito po sa aming palagay at sa aming mga pag-aaral na ginawa, backed up by facts and data, Mhm. sapat lang po sana yung 20 pesos. Kaya sana may ibigay po sa amin. Kasi lagi naman din po namin kinokonsidera ang mga commuters natin. Kasama po lagi yan sa equation dahil ayaw din naman po namin napasakitan sila. Kasi hindi naman tatakbo itong buong negosyo na to kung wala ang commuters din. Diba? So, sana po maunawaan din ng commuters kung bakit namin ito inihiling, no? Kasi sobrang hirap na po talaga kumita. Gusto man kumita, kailangan magtagal sa kalye ng 16-18 hours Grabe. Mhm. para makapag-uwi ng disenteng kita. And ano rin po yung magiging consequence nun? Ang kalusugan ng mga drivers natin. Diba? So, worth it pa ba yung gagawing hirap para lang pagsilbihan yung mga mananakay? Sana po kahit konti, itaas naman po natin yung kalidad ng kabuhayan ng ating mga public transport drivers. Mhm. Opo. Kasi, sige po. Opo. Ma'am, papaano ho kung halimbawa hindi pagbigyan ng DOTR yung inyo pong hiling na taas presyo sa pamasahe? Ano ho yung ibang pwedeng gawin ng pamahalaan para para maibsan naman yung dagok sa inyong mga driver, mga pumapasada, itong oil price hike? Actually, meron naman po kami 4 na kahilingan talaga, no? Mhm. Sige So po. isa lang naman po yung fair increase na yan. Mhm. Siyempre meron naman tayo fuel subsidy din, di ba? So may budget po ang gobyerno natin para dyan. Pero hanggang ngayon, hindi namin maintindihan kung bakit wala pang hakbang na ginagawa tungkol dyan. So, last week ako'y nakapanood din ng isang interview ng ating isang senador na binabanggit na ang emergency powers ng presidente natin para ipatupad itong suspension ng Excise doon sa tax. excise tax po. Isa po kasi yun sa mahiling din namin, no? Sorry, Mhm. nag-jump ako pero Opo. excise tax isa rin sa hiling. Last resort daw po. Last resort. Mhm. Pero ito ay nakakalaking tulong sana, no? Kasabay ng fuel subsidy na may budget naman din ng gobyerno. Kumbaga, kambal sana silang maipatupad na magiging malaking maiibsan ng napakalaking bagay para sa mga drivers natin. No? So kung pagsasabayin nila yan, kung pwede rin lang naman, sana magawa na. Diba? Sana habang patuloy yung pagtaas sa merkado at patuloy din ang pananamantala ng ating mga negosyante, sana masabayan din ng hakbang ng gobyerno natin. Kasi kung hindi, sino na lang po ang puprotekta, diba, sa ating mga public transport drivers? Mhm. Kanina na lang po kami hihingi ng tulong.
gustuhin man namin magsilbi, pero paano po? Paano kung wala na kaming maiuwing kita? Paano kung wala man lang na kaming maipunan? Opo, Ito ba? actually, Kaya yung sobrang pasalamat. Sobrang pasalamat ko po sa mga ganitong pagkakataon kasi naiiparating po natin sa gobyerno yung mga hinaing talaga nitong mga manggagawa na nasa ibaba, pero napakalaking impact sa pang-araw-araw na buhay dahil tayo po ay nagpa-transport ng mga mamamayan Pilipino. Kaya sana po bigyang halaga kung ano yung ambag namin sa bansang ito. actually po, yung mga motorcycle na TNVS natin talaga pong kayo po ang solusyon laban sa traffic, lalo ho yung mga nagmamadali nating mga kababayan at aminin natin, mas mura po kasi ang pamasahe sa motorcycle taxi kumpara po dun sa mga four wheels. Opo. Actually, we cater to everyone. May TNVS tayo, may jeepney tayo, may motorcycle taxi tayo. Kaya ako po, ang inilalabang ko ay para sa pangkalahatan. No? Although ako po ay nagsimula rin bilang isang Grab driver, no? Pero sa aking mandato, sa posisyon ko ngayon sa UTCP, kailangan po sa mga ganitong krisis, may paglaban natin ang kabuuan ng mga manggagawa sa transport industry. Opo. Kanina ho nabanggit nyo meron kayong 4 na kahilingan. Ano ho yung pang-4? Parang 3 pa lang po yung ating natalakay. Opo. Ang pang-apat po, ito po yung sa ating mga TNCs, no? Yung mga mahal nating kumpanya na nagpo-provide itong ating mga app, no? Like sa Grab, sa Joyride, sa whatever, no? Sa Move It, sa motorcycle taxi. And sa lahat na po sa kanila. So sana po kung aming mahihilig pansamantala yung pagbaba ng inyong mga komisyon, no, sa panahong sobrang pahirap talaga dahil sa presyo ng gasolina, makapag-adjust po sana tayo sa mga komisyon, although naiintindihan po natin na itong mga komisyon na ipinapataw sa bawat biyahe ay meron naman din pong kinapupuntahan. Siyempre dahil kailangan din nilang mag-operate ng negosyo nila, and at the same time, ibinabalik din naman nila yung at least a portion of that sa mga drivers natin sa pamamagitan ng mga benepisyo at insentibo at sa mga promo sa atin namang mga mananakay. Naiintindihan po natin lahat yan. Pero sa ngayon po, na ganito kalala ang krisis sa atin, nakikiusap lang po kami na pansamantala po, baka kaya, baka pwede, maibaba man lang po yung komisyon para lang po bumalanse lahat at hindi naman po masyadong masaktan or masacrifice ang kalusugan ng ating mga drivers dahil lang sa pinahabang oras sa kalye para lang po kumita. Opo. Ma'am Lisa, So ito po ay panawagan sa gobyerno at sa mga PNCs po natin. Opo, kumbaga sa private at sa pamahalaan. Baka meron pa ho kayong mga huling panawagan, mga pananalita para naman po sa ating sa mga miyembro po ninyo at sa mga sa ating riding public. Sa mga miyembro po, ramdam ko po ang inyong paghihirap ngayon bilang kaisa niyo naman po ako talaga sa hanap buhay na ito. Since 2016, ako po ay nakaisang dekada na rin po sa aking pagiging Grab driver. No? So, ginagawa ko po ang lahat ng ito para sa kapakanan natin lahat sa buong industriya, para maibsan lahat ng hirap na dinadanas po natin ngayon. Umasa po kayo na ako po ay hindi mapapagod na ipaglaban kung ano man po yung nararapat para sa atin dahil alam ko na hindi naman po kalabisan ang hinihingi namin. No? Ang gusto lang po namin ay yung patas na kita, balanse para sa lahat, sa mga negosyante, sa commuters, and most especially
sa ating pong mga drivers. So, ako po ay nagdadasal din kasama ng lahat na sana natapos na po itong gera sa Middle East na sobrang laki na po ng epekto kasi di naman po natatapos dito sa presyo ng gasolina lang. Alam naman natin po yung magiging domino effect ito in the days to come. No? Alam na alam po natin yun. Bukod sa gasolina, there are other prime commodities na kinukonsume nating lahat bilang mga tao. So, marami pa po at mahaba pa ang epektong dadanasin natin. Kaya sana po, hanggat maaga, kumilos na po ang gobyerno natin. We need our government now. Kailangan po natin ng action. Hindi natin kailangan ng puro press release lang. Hindi natin kailangan ng puro salita lang. We need actions. Nagmamakaawa na po ang mga drivers. Sana po, pagsikat ng araw, ngayong araw na to bilang Lunes, magkaroon na po ng kahit papaano magandang balita. Opo. Yun lang po. Maraming salamat po for this opportunity. Maraming Thank you salamat so po, much. Ma'am Liza Redulla, at sa inyo pong grupo, yung UTCP. Maraming salamat po. Thank you so much po. Have a good day. Opo. Good morning po. Nakausap natin si Ma'am Liza Buscaino Redulla. Siya po ang